Mapagpalang Martes po ng umaga muli sa atin po dyan sa Inayos ang Kagulis. Muli po nating pasalamatan. Muli po tayong magsasawang magpasalamat at umawit ng papuri at alalahanin ang kagandahang loob, ang kagandahan ng pag-ibig ng ating Panginoon. Nasabi nga po sa Isaiah 53 verses 5 and 6. So, verse 5, pero nasugatan siya. Si Jesus po ay nasugatan dahil sa mga atraso natin. Binugbog siya dahil sa ating mga kasalanan. Lahat ng yun dapat tayo, di ba po? Gumanda ang kalagayan natin. Tingnan mo yung katabi mo kung maganda, mukhang maganda ang kalagayan niya. Diba? Hindi na sayang. Sabi mo, hindi na sayang ang sugat ng ating Panginoon. Kung gumanda ang kalagayan, tingnan mo nga yung katabi mo, gumanda ba ang kalagayan niya? So, nawa ay yung buhay natin ay patunay na tayo ay recipient, tumanggap nga ng buhay na mas maganda ang kalagayan dahil po yun sa paghihirap niya. At malusog po tayo, magaling, pinagaling na dahil po sa mga latay niya. So, amen. So, this morning, let us remember all that the Lord has done, especially sa pag-ibig na ibinuhos doon sa krus. Amen. Hinamak at tinawanan, ngunit hindi ka lumaban. Pagkat laman ng isip mo, lubos na kaligtasan ko. Binigay ang buhay mo para sa bagong buhay ko. Pagkat sa isip mo'y ako minamahal ang tulad ko. Pag-ibig mo kay ganda, sa iyong krus ibinuhos. Oh Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, kamatayan mo'y dahilan ng tunay kong kalayaan. Kami ngayon iyong anak. Wow, thank you God. Minamahal mo ng ganap, pag-ibig mong kay ganda, sa iyong krus ibinuhos. Sa Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, pag-ibig mong kay ganda, sa iyong krus ibinuhos. Sa Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, ako'y sa'yo, ako'y nilaban mo. Ikaw lamang ang kailangan ko, mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mong kay ganda. Ako'y sa'yo, ako'y nilaban mo.
ang kailangan ko mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mong kay ganda. Ako'y sa'yo, ako'y nilaban mo, ikaw lamang ang kailangan ko mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mo kay ganda. Salamat, Jesus. Pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda. Salamat. Pag-ibig mong kay ganda. Pag-ibig mong kay ganda. Hallelujah. Amen. Praise God. Tayo po'y manalangin. Hallelujah! Napakaganda nga ng iyong pag-ibig sa amin, O Diyos. Lubos-lubos ang aming pasasalamat. Sino nga ba ang tao, Panginoon? Hindi mo lang kami niligtas, O Diyos. Tinawag mo pa nga kaming anak. Kami nga isa inyo. Lord, you are mine and I am yours. I am yours. Salamat po, O Diyos, sa katotohanan ng awit na ito. Scriptural ang awit na ito, Panginoon. Lahat ng latay na tinanggap po ninyo dahil kami ang inisip ninyo. Napakaganda na inyong pag-ibig. Karapat-dapat po kayo sa lahat ng pasasalamat, pagluwalhati, pagdakila. Lahat ng loyalty, lahat. Dapat nakatuon sa inyo lahat ng paningin, Panginoon. Salamat po, Diyos. Naawa kayo sa amin. Hindi lamang kami pinatawad, biniyayaan pa ng magandang buhay, mas magandang kalagayan, sabi nga ng aming nabasa, Panginoon, sa Isaiah 53. Nawa, Lord God, ang bawat anak po ninyong naririto, maging sa mga manonood, tunay na masabi nila, yes, naging magandang kalagayan ko. Dahil sa Panginoong Yesus, sa kanyang sakripisyo, sa kanyang napakagandang pag-ibig. Muli po kaming pangunahan, banal na Espiritu ng Diyos sa aming pagbubulay. Tago niyo po ang inyong lingkod sa inyong likuran. Abutin ang bawat pangangailangan. Lahat ng inyong anak. Lord, let them sink, Lord God, in your love. Tulad ng isang barko, Panginoon, na nasa ilalim ng tubig. Sinking. Let us sink in your love, in your grace this morning once again, O God. Salamat po, Ama. We give you glory, we give you praise. This is our prayer, nagkakaisa, sama-sama. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. Pinagpalang Martes po ng umaga sa ating lahat. Diyan sa Pilipinas. So, we are going to continue on. No? Nag-brown out pala kahapon, kaya naputol. It's okay, no? So, tuloy-tuloy lamang po at salamat sa buhay ng mga leaders na tumatayo na sila po ang nagiging parang leader, no? Sa mga prayer requests po natin. At this morning, itutuloy po natin, no? How we spread the gospel. Sana, no? Kung paano ang virus ay mapakabilis. Sabi nga, bakit daw ang bad news ang bilis kumalat? Totoo po yun, di ba po? Pag mayroon tayong mga masamang mga balita, may pinatay, namatay, nagpakamatay, may ganito, may ganung sakuna, ang bilis. Kahit yung mga malalayong lugar ay naaabot ka agad. Pero bakit ang mabuting balita po ay mabagal, matagal, no? So, well, meron po tayong sagutin doon. We have our responsibility there. No?
because tayo po ang inatasan at inaasahan ng ating Panginoon na magpapakalat ng mabuting balitang ito. Okay? So, yesterday we started with the 2. No? Na doon po tayong binasa po nating passage ay sa aklat po ng Gawa, no? Sa Acts chapter 8. So, basahin po natin muli para doon po sa mga hindi nakadalo kahapon ay ma-refresh po sila or maalala nila. So, mas tuloy natin hanggang verse 35. So, Acts chapter 8 verses 26 hanggang 35. Acts chapter 8 verses 26 to 35. Sinabi ng angel ng Panginoon kay Philip, mag-ready ka at pumunta sa south. Doon ka dumaan sa kalsada na galing sa Jerusalem papuntang Gaza. Hindi na dinadaanan ang kalsadang yon ngayon. Kaya nag-ready. Kapatid, no? Nag-ready si Philip at umalis. Sa kalsadang yon may isang Ethiopian eunuch. Isa siyang official na in charge sa kayamanan ng reyna ng Ethiopia. Nanggaling siya sa Jerusalem para sumamba. Freya, pauwi na ang eunuch at binabasa niya ang libro ni Isaiah habang nakaupo siya sa kalesa niya. Sinabi ng Espiritu kay Philip, sabayan mo ang sasakyan na yon. Kaya hinabol yun ni Philip at narinig niyang binabasa ng official ang libro na sinulat ni Prophet Isaiah. Tinanong niya ito, naintindihan mo ba yung binabasa mo? Sumagot ang official, paano ko ito maintindihan kung walang mag-i-explain sa akin? Kaya pinasakay niya si Philip sa kalesa at pinaupo sa tabi niya. Ito yung part ng scripture na binabasa niya. Tulad ng isang tupa na dinadala sa katayan at tulad ng isang batang tupa na tahimik habang inaahitan, hindi siya umimik. Pinahiya siya at hindi siya binigyan ng hustisya. Walang magkukwento tungkol sa lahi niya kasi pinatay na siya. Tinanong ng official, si Philip, sabihin mo sa akin, sino ang tinutukoy ng prophet? Sarili ba niya o may iba pa? Kaya sinimulang i-explain ni Philip ang magandang balita tungkol kay Jesus mula sa part ng scripture na yon. Amen? So, chapter 8 po. Ang sabi po dito sa chapter 8 ng Acts, ang binabasa naman po niya ay sa aklat po ng Isaiah, no? Chapter 53 na they say this is the gospel of the Old Testament, yung part na yon sa Isaiah chapter 53. So, nakita po natin na sa verse 27, nag-ready si Philip. So, tayo po laging ready. No? Tayo ang totoong ever ready na battery. No? Yung sabi nga po ay in season and out of season. Ayan. So, number 1, binasa natin kahapon, pinag-aralan natin in spreading the gospel. How do we do this? Be filled with the Spirit. Without the Holy Spirit, without the power of the Holy Spirit, we cannot do anything. So, nabasa po natin dun sa na ang Panginoon mismo, the Holy Spirit, prompted, led Philip to go to this place where he will meet the eunuch. So, divine appointment po ito para doon sa eunuch, kumbaga special assignment po ito ni Philip. So, narinig ni Philip ang tinig ng Panginoon, ng Banal na Espiritu, because he was filled with Him. So, kung sino yung pumupuno po sa atin, yun po ang narinig nating tinig. Kaya nga, may nagsabi nga po na, siyempre, sabi nga, naalala ko si Matthew, sinabi niya yun pinaglalaban ako ni Lord, sabi niya. Pinaglalaban din pala ako ni Satan, sabi po ni Matthew, I remember. Anak po ni Tita Mea, ni Bajon. So, there was this someone who said na, kung sino yung pinapakain mo, siya yung lalaki. So, parang kumbaga, the more you obey the Holy Spirit in your life, the more that the power of the Holy Spirit will manifest in your life. Ayan. So, ang Banal na Espiritu ang sinusunod ni Philip, kaya naririnig niya ang tinig ng Panginoon. So, nakita natin din kahapon, pinakita ng Panginoon sa atin na he ran, tumakbo siya, para habulin yung chariot. So, parang tayo din, may pagmamadali po. So, unang-una, nakita po natin na prepared siya. Diba? Sabi po dito sa verse 27, naghanda siya. So, we need to
be prepared at all times. Kaya nga, uh, wala na po yung member lang sa Emmanuel. Lagi po nating sinasabi, every member is a minister. Every member is a discipler. Is a disciple and then who will become a discipler. So, wala na pong uto sa Emmanuel Church. Yung upo, tayo, wait. Diba? Yung Sunday Christian, wala na pong mga ganun. Or events Christians, wala na pong ganun. Or mga emotional diva, diba? Pag sinabi emotional diva, kung feel nila, pupunta sila. O kaya naman yung weather, no? Kung masaya sila ay pupunta, wala na pong ganun, no? So lagi pong handa. So yun po yung una, let us be filled with the Spirit. It's not by might, not by power, but by the Holy Spirit. It is the power of God, no? At work within us. Kaya nga hindi natin kailangang matakot din, by the way, no? Pag nangangaral po tayo, when we are filled with the Holy Spirit, because He is the power of God. So if God is for us, God is with us, who can be against us? Amen? So, kaya ang gagawin lang natin ay susunod. And then number 2, we said that we should be faithful to the scripture. Kasi nga, faith comes by hearing and hearing. Sabi po sa Romans chapter 10 verse 17 na magkakaroon ng pananampalataya ang isang tao dahil sa pakikinig. So, paano siya may mapapakinggan kung wala pong magbabahagi? At ano naman ang ibabahagi natin kung hindi naman tayo nag-aaral ng kanyang salita. Kaya ngayong day and night with the King, paulit-ulit po, nakikiusap po ang inyong lingkod, alang-alang sa Panginoon. Huwag niyo po itong gagawin para sa akin. Gagawin po natin para sa Panginoon at alang-alang din po ito sa inyo. Dahil ito ang tamang gawin na nakalagay nga doon sa certificate natin sa day and night, yung Joshua chapter 1 verse 8 na ito lang yung paraan para magtagumpay po tayo sa ating mga buhay. Di pa po? Kaya kung naintindihan po natin ito ay dapat nagagawa po na. October na po. So binabati ko po at pinapasalamatan ng Diyos sa buhay po lahat ng mga magmula January, malalaman natin kung sino po sa atin, no? Si Lord ang magbibigay nawa ng gantimpala sa kanila na faithful talaga mula January, no, hanggang December, no, yung tinapos, yung mabuting katiwala, no, na talagang tapat. So, faithful, be faithful. Kaya nga tayo, sabi natin lagi, be consistent, be persistent. So, be faithful to the scripture, day and night with the King. Kung wala po kasi tayong sistema, maganda nga po itong day and night with the King. Kasi may schedule tayo. Kasi kung random lang, dati nung bagong mananampalataya rin ako, talagang hindi ko po nababasa ng buong Biblia. Kasi I don't know where to start. So, ang ending nga, parang nagiging ano siya, yung random lang. Kaya lang, bubuklatin ko yung Biblia ko. Okay, kung saan ako napunta, yun lang. So, hindi ko nababasa ang buong Biblia. O kaya naman tuwing linggo lang sa pinipreach po ng pastor, di ba? So, maganda po ngayon dahil meron tayong schedule at hindi lamang po umaga, hindi lang once a day. Talagang kasi nakalagay sa Joshua, day and night. Hindi naman day to night eh. Umaga at hindi umaga hanggang. Okay? So, be faithful. Si Philip po ay faithful po siya, kaya nga maliwanag po niyang naipaliwanag, I believe, kasi nga naniwala at nanampalataya po yung eunuch. Kapag hindi po natin maipaliwanag, parang teacher yan, di ba? Kung yung, you cannot give what you don't have. Hindi mo maibibigay yung isang bagay na wala sa'yo. So either wala sa'yo na hindi mo naintindihan or hindi mo po siya pinaniniwalaan. So napakahalaga din na pinaniniwalaan po natin yung ating ibinabahagi. Yan. Kasi I believe, no, pagka, di ba yung lagi natin sinasabi dito na pag meron ka nang na-try na isang bagay, ay gagawin mo ang lahat para ito ay maibenta ba o kaya po maingganyo mo yung iba. No, parang ako, di ba po, yung sa Korea nga, yung talagang gusto ko makapunta po yung family ko, yung asawa ko, no, mga kapatid, halos lahat kayo gusto kong ang dalhin dun eh, dahil gusto kong makita ninyo, maranasan nyo talaga. So, kasi naniniwala talaga ako doon at totoong-totoo yun at naranasan ko. So, ganun dapat na pagka gusto na maibahagi ito sa iba dahil napatunayan mo totoo. Kung naniniwala tayo na walang kaligtasan maliban sa Panginoong Yesus, igagawin natin ang lahat. Hindi tayo papayag na mayroong mawalan ng buhay, mamatay, na kamag-anak natin o mahal sa buhay na
hindi po niya tinatanggap ang Panginoong Yesus sa kanyang buhay dahil kung totoong naniniwala tayo na wala ng ibang paraan. Ano po? So, also, here in number 2, in-stress din natin kapo na we should be tactful, maging maingat po tayo. Katulad po nitong si Philip na hindi niya ipinilit ang kanyang sarili. Diba? So, naintindihan mo ba? So, malumanay. Napansin niyo po ako ngayon, ewan ko kung malakas ba ang boses ko dyan ngayon. Malumanay po. Kasama po yan, pinag-aralan natin noong BAM Academy natin noong Sabado na sa pagpipreach nga din ay let us not be very loud din. Depende sa kausap. Ako naman, syempre, naka-laptop naman ako. So, I don't need to. Boses natin yan, we can control it. Kasama po yan sa, para tayo kasing hindi naman sa artista na nagdadrama, pero ibig sabihin, marunong tayong makibagay sa lahat ng sitwasyon. We should be careful. Kaya nga yung sabi nga ni Bishop Harl, nagpipreach ka sa burol, alangan naman nangingiti ka. Magandang gabi po sa ating lahat. Nakikiramay po tayo. Pwede ba yun? Siyempre hindi, diba? So, ipabagay po natin. So, let us be tactful. Ibig sabihin, consider natin yung feelings, no? And kaya nga, be filled with the Holy Spirit. Kasi the Holy Spirit will be the one to guide you how to behave, how to react, no? Parang yung strategy ba? Anong strategy ang bagay po dito? Ano po? So, sabi po ni Philip ay, do you understand what you are reading? So, maano po siya, no? Very kind and considerate. No? Hindi siya nananakot, hindi siya rude. Diba? Na, pagka alam mo ba, yung walang ganun. So, kaya nga, mas maganda mag-focus po natin ngayon yung pag-ibig ng Diyos kaysa sa impyerno. Mapupunta kayo sa impyerno pag hindi kayo nagsisi, tama po yun naman. Pero sa tingin niyo, ano ba yung mas makikinig yung mga tao? Pag sinabi mo ba yun? O pag sinabi mo, mahal po kayo ng Diyos at ayaw po niya kayong mapahamak. So, siguro case-to-case basis din. It depends. But, nowadays, sabi nga, kulang na kulang po ng kabutihan sa mundo. So, doon po tayo sa mabait. Sabi nga, diba, pipili ka maging mabait o maging tama. Maging mabait. So, let us be kind and considerate of the feelings of others. And slow to speak, quick to listen. Please, mga kapatid, pag-aralan po natin na mas mabilis po tayo, mas maraming oras tayong nakikinig kaysa nagsasalita. Be sensitive. And also, depende pa rin. Again, depende sa sitwasyon. Kasi kung si Lord naman, if He will prompt you to speak, kaya nga be careful kasi more words, more mistake. Ayan. So, dito si Philip, kung ano lang yung kailangan, yun lang. So, halimbawa, ang binabasa niyang passage nga is Isaiah. So, doon na rin siya nag-focus. Ayan. Kaya nga yung be prepared nga tayo. Halimbawa, may nabasa sila, may so we can explain to them. And lagi, number 3 na po tayo. Pupunta na po tayo sa number 3. Be focused on the Savior. Huwag natin kalilimutan lagi. Ang focus po ng ating pagbabahagi ay ang Panginoong Yesus. So, medyo naano po ako doon kanina, kagahapon na parang, sabi ko, laging, always only Jesus. Laging babalik po tayo sa Panginoong Yesus. Baka minsan naman, ako may tendency rin parang nga ako, parang, okay, sabi ko. Kasi di ba may tendency po tayo na nagte-testimony tayo, no? Paano tayo binago ng Diyos, okay naman. But let us be very, very careful. Baka naman sa atin na po, tayo na po yung, sa atin na sila, wow, sa atin na napawaw, hindi na sa Panginoong Yesus, kundi wow, imbis na si Lord ang naitaas, baka tayo na po ang naitataas doon. So, ako rin mismo, I need to be very, very careful about that. So, we make sure that the focus is the Lord Jesus Christ. So, kaya sabi po doon sa verses 34 and 35,
Diba? Sabi po doon, balik po tayo sa Acts chapter 8. Diba? Sabi po sa verse 34, tinanong ng official si Philip, sabihin mo sa akin, sino ang tinutukoy ng prophet? Sarili ba niya? O may iba pa? Kaya sinimulang i-explain ni Philip ang magandang balita tungkol kay Jesus. Mula sa part ng scripture na the whole Bible is about the Lord Jesus Christ. Tandaan po natin yan. Ang buong Biblia po ay patungkol sa ating Panginoong Jesus. Kaya si Lord po ang focus po ng ating pangangaral. The good news is about the Lord Jesus Christ. The good news is Jesus Christ. Siya po mismo ang good news. Kaya po, wag na wag po tayong mawawala. We make sure na na-magnify po ang Panginoon. Yung last Sunday po, the other Sunday, anong tawag dito? Nandoon po si Pastor Esther, yung kanta po na Be Magnified. Umiiyak siya kasi sabi po niya, doon natin daw niyang church sa Calgary, sa Canada rin po. Laki daw na church. Walang banggit ng Jesus. Parang ganun lang daw. Hindi niya narinig ang pangalan ng Panginoong Hesus sa mga inaawit nila. Nung dito sa Saskatoon, nung kinanta yung Jesus Be Magnified, umiiyak talaga siya. Bless na bless siya na tapat si Jesus po. Hindi lang basta God. Hindi lang basta Panginoon, but He has a name. He has a name. So, yun po mga kapatid. Kaya po, wag na wag po natin kalilimutan to make sure na sa ating pong pangangaral ay ang Panginoong Hesus po ang focus po natin. Katulad ng ginawa po ni Philip. Kaya po mga kapatid, always be faithful to the scripture. The scripture is all about Jesus Christ. Be filled with the Holy Spirit. The Holy Spirit is Jesus infinite sa ating mga buhay. Unlimited. The Holy Spirit is Jesus unlimited in our lives. So let us always lahat all about the Lord Jesus Christ. His life, His sacrifice, His death, His burial, and His resurrection, and His second coming. Yun po ang good news mga kapatid ng Panginoong Hesus. Gayon na lamang ang pag-ibig niya, bumaba siya dito sa lupa, namatay para sa ating mga kasalanan. Siya po ay nilibing, pero hindi po siya nanatiling patay. Siya po ay buhay, siya po ay nasa langit, at siya po ay muling babalik. That is the good news. So all about the Lord Jesus Christ. Amen mga kapatid. So sa Diyos po ang papuri. I pray that throughout this week, we can apply already. Agad-agad po, katulad po nitong si Philip, noong sinabihan po, the Holy Spirit prompted him to go. Sabi po doon ay nag-ready na siya kaagad, at siya po ay nagpunta, at siya po ay tumakbo. Nung nakita na po niya yung kalesa, ay tumatakbo po siya, at nakinig po siya, at nagtanong po siya, at inintay niya na imbitahan po siya, at maayos, malumanay po siya na nagpaliwanag. At sa huli, ano po ang nangyari? Ang eunuch na ito ay kinilala ang Panginoong Hesus, tinanggap ang Panginoon sa buhay niya, at nagpabautismo. Nakita natin ano po ang nangyari doon sa kwento sa Acts na yun. Sa Acts chapter 8, bigla pong na-rapture po si Philip, at nasa ibang lugar na naman po siya. So, ganun po tayo, kung saan po tayo ipadala-dalhin ng ating Panginoon. Nakikinig lang po tayo sa kanyang leading, sa kanyang giya. Mga kapatid, I pray this coming Sunday, mayroon pong maging bunga ang preaching na ito, na marami pong bagong kaluluwa na at least bawat isa po sa atin ay may bit-bit na eunuch. Isang eunuch na nabahaginan na po natin. Isang eunuch na naniniwala na sa Panginoon kasi na one-on-one na po natin. So pagdating niya sa church, lalago. Mas lalo po siyang lalago. Mas maganda po yung bago nyo siya dalhin sa church, na bahaginan nyo na po siya, na ipaliwanag nyo na mas the best tumanggap na sa Panginoon, na ipakilala nyo siya sa family upang lalo po siyang lumako doon. So Diyos pang papuri, tayo po ay manalangin.
Hallelujah. 아버지, 감사합니다. Aming Ama sa Langit, napakabuti po ninyo. Ito ang inyong puso. This is your heartbeat, O God. You don't want anyone to perish, but you want everyone to be saved. And thank you for the privilege for making us your co-laborers, your co-workers. Pwede namang mga anghel na lang pong ipadala po ninyo, pero hindi. Mga tao, kaming mga tao, mga disipulo ninyo, tagasunod ninyo, mga anak ninyo, mga ambassadors ninyo, kami po ang inatasan to do this great job, Lord God. Thank you because you did not just send us without power, for the Holy Spirit is upon us, is in us, is within us, so we can do this great task, O God, only by His power. Marami pong salamat. And may we always magnify Jesus in all our, Lord God, sharing of the Word. Everything will focus and will center on our Lord Jesus Christ. Maranasan nawa na yung mga anak ang mas magandang kalagayan because of the divine exchange that we have read in Isaiah 53. Salamat po, Ama. You are the good news. There is hope in you alone. Jesus, you are our home. Maraming salamat po. Tanggapin po ninyo ang aming papuri pa salamat. Patuloy po ang aming panalangin. Salamat sa mga panalangin na inyong pinapakinggan. At patuloy na tinutugon ng mga panalangin ng inyong mga anak na matuwid. Tapat sa inyo dito sa Emmanuel Church. We say yes and amen to all these prayers, O God. We will continue to pray without ceasing until we receive the answers from your very heart. Not our will, but let your will be done. Hallelujah. All glory, all honor we give to you alone. Our Savior, our King. In Jesus' name. Amen. Amen. So we call Kirsten to continue on sa disang papuri.